Yan. Tapos ito pang dalawa. Ito sa last. Yan. Yan ay baon lang natin ng 1 inch, no? Ating mga seeds. Yan. Sa kabila. Ito. 1 inch lang po, no? Yan. Tapos itong dalawa. Yan. 1 inch lang po ibaon. Yan. Tapos ito last. Yan. Alright. Ating mga bagong tanim na Baguio beans. Masama-sama naman po yung lupa natin ginamit kahit hindi na natin sila didiligan. Yan. So, hintayin natin ngayon mag-sprout yan, ano? Ating bagong tanim na Baguio beans sa timba. After 15 days, so ito na po yung ating mga tanim na Baguio beans sa mga timba. Yan, dito tuburin na pareho yung dalawang aking tinanim. Ito tuburin ang dalawa. Dito naman sa isa ay isa lang ang tumubo, no? Sa timbang yan. Pero ito pong tatlo ay tubo po lahat. Direct planting po yan, ano? So, 15 days old po ng ating mga tanim na Baguio beans sa mga timba. After 2 months, so ito na po yung ating mga tanim na Baguio beans sa timba. Hitik na hitik po ang bunga. Ang Baguio beans po ay napakadaling alagaan at patubuhin. Wala kang enough space sa Metro Manila nakatira. Sa mga timba po ay pwede po kayong magtanim. Gayain nyo po itong ating ginagawang pagtatanim na ito sa timba. So yan po, full pack po ang bunga, no? Itong ating mga tanim na Baguio beans. Sabi po nila ay sa malalamig na lugar lang po pwedeng magpabunga nito. Pero dito po sa ating lugar, at na mainit na lugar, ito po, nakapagtanim po tayo ng Baguio beans at napaganda naman po natin. Yan. 6 na timba po yung ating tinamnan na yan na Baguio beans. Kita niyo po yung bunga, oh. Full pack, ano? Hitik na hitik ang bunga at lahat po, majority po itong sa harapan na to ay ready to harvest na, no? Tapos bukod po sa mga ready to harvest na, napakarami pa rin pong flower itong ating tanim na Baguio beans. Yan, mula po sa ilalim hanggang taas ay meron pong bunga itong ating mga tanim na Baguio beans. Ayan po, nakatanim po sa timba. Magtanim din po kayo nito, no? Yan, palagi ang kong sinasabi, food security starts at home. Kapag kayo ay nagtatanim ng ganito, makakatipid ka na, masustansyang pagsasalo ng buong pamilya, makakatulong ka pa sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Ngayon po ay harvest tayo ng bunga ng aking mga tanim na Baguio beans. Tayo po ay magluluto ng masarap at masustansyang Baguio beans gising-gising. Alam Magsaka Reporter, sa gamit po yung gunting, ay kukunin po natin yung mga malalaking bunga na ating mga tanim na Baguio beans. So ito po, no? Piliin nyo lang po yung mga malalaki. Yan. Ayun. Tira nyo lang po yung maliliit. So ito, halos lahat ito magkakatabing ito ay ready to harvest na. Yan. Ayun. Mas maganda po ginugunting ng ganito, no? Yan. Uy, may nalaglag sa kamay ko. Yan. Yan. So, ang lalaki po nito, yan. Yan. Sabi, hindi po, lalaki nito. Yan. Yan. Ito pa. Ito. Ayun. Yan. So, ito pong side pa lang po ito. Rami na po tayong nakuha. So, halos isang palangganita po yung ating na-harvest na Baguio beans. Kita po, no? Ang lalaki po kasi ng bunga ng ating tanim na Baguio beans. So marami pa pong mga flower at maliliit na bunga. Siguro mga 3 to 4 days ma-harvest na naman ako ng Baguio beans. Samahan niyo po ako na magluluto ng gising-gising Baguio beans Alam Magsaka Reporter. Tara po!
Ito po yung kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang Baguio beans. Gising-gising alam magsasaka reporter. Siyempre po yung ating bida, ng ating bagong harvest na Baguio beans. Mantika, bawang, sibuyas, cream, pork, at bagoong. Yan po ang kumpletong sangkap. Ngayon, naisindihan na natin ang ating kalang. Yan. Alright. Yan, painitan po muna natin ang kawali. Yan. Init na yung kawali, lagay na natin ang ating mantika. Alright. Ayan ang ating mantika. Painitin din natin ang mantika. Pag mainit ang mantika, lagay na natin ang ating sibuyas. Yan. Sibuyas, medyo lulutuin natin ang bahagya. Huh? Yan. Sunod natin ay ang bawang. Yan. Bawang. Lutuin din natin bahagya yan, yung medyo ma-brown-brown siya. Sunod natin ang pork, no? Yung pong pork ay siyang ating sahog. Yan. Alayin natin. Yan pong ating pork ay luto na yan, ano? Nilaga na po natin yan. Yan. Alright. Ngayon ay sunod natin ang ating bida. Itong ating Baguio beans. Yan. Baguio beans na kaka-harvest pa lamang. Haluin natin. Yan. Alright. Tatakpan po natin ngayon. Yan. Okay, tingnan natin ngayon. Ayun, kumukulo na po siya, no? Yan. Yan, no? Kumukulo na siya. Sunod na natin ay ang bagoong. Ayan. Alright. Haluin natin. Yun. Alright, yun, no? Sunod na natin ang cream. Yan. Okay. Lagyan natin ang cream. Yun. Okay. Pagkalagay ng cream, haluan natin, ihalo natin mabuti. Yan. Halo pa. Yun. Yan. Makita niya po, kumukulo na po siya, oh. Ano? Yan. Pagkalagay po ng cream, konting kulo na lang po yan. Luto na yan, ano? Yan. Huwag niyo pong i-overcook ang Baguio beans. Yan. O yan, no? Kulo na po yan, ano? Okay na po yan. Luto na yan, no? Okay, patay na natin ang kalang. Ayun. Ngayon ay kukuha tayo at titikman, ano? Yan, itong ating bagong lutong Baguio beans gising-gising ala magsasakang reporter. Yan. Ayun. So, okay nito. So, ito po yung ating bagong lutong Baguio beans gising-gising ala magsasakang reporter. Ang ganda po ng kulay, oh. Katakam-takam ang itsura. Yan. So ngayon ay titikman ko na yung ating bagong menu ngayong araw ito kung gaano to kasarap. Yan, kuha tayo. Itong ating bagong harvest na beans, ano? Baguio beans. Nalagyan natin sa konting kanin. Natin. Grabe. Ang sarap. Manamis-namis po yung lasa, no? Tapos yung
ginamit nating medyo pampaalat ng bahagya ay bagoong, no? Ginisang bagoong. Sarap! Panalo! Talaga naman. Champion! Magluto rin po kayo nito, no? From garden to table. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas, pero patuloy pa ako nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po ngayong araw na ito, nakapagambag na lang po ako ng panibagong kaalaman. Una ay ang pagtatanim ng Baguio beans sa mga timba. At ang pangalawa ay ang pagluluto ng ating menu ngayong araw na ito, Baguio beans gising-gising ala magsasakang reporter. Nawa po mula ngayong araw na mapanood nyo ko, no? Magtanim na rin po kayo ng Baguio beans at lutuin nyo po yung ating menu ngayong araw na ito na naibahagi ko po sa inyo. Salamat po. Happy farming! God bless! Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Juliet Chan. Hello magsasakang reporter, magandang umaga po. Nagtanim po ako ng kalamansi pero ang tagal po niya bago bumunga. Ano pong dapat kong gawin? Salamat po. Thank you very much sa Juliet. Ang pagpapabunga ng kalamansi ay water stress mo siya. Huwag mo siyang didiligan hanggang makikita mo, akala mo nalalanta na siya. Kapag nakita mo ng ganun ang kanyang daon, magdilig ka ng natural at organic na pataba tulad ng binabad na balat ng saging at sprayan mo ng fermented fruit juice. Magkakaroon ng flower yan at lahat ng na-flower matutuloy lahat into bunga. Tanong naman po mula kay Isagani Merenya. Hello magsasakang reporter, gaano po ba kadalas dapat magamit ang kakawate mixture? Salamat po. Thank you very much sa Isagani. Ako ginagamit ko once a week. So pwede mo rin gayahin yan sa iyong mga tanim na mga green leafy vegetables at mga fruit-bearing trees. Tanong naman mula kay Ems Escanilla. Hello magsasakang reporter. Ano pong dapat ilagay na fertilizer sa tanim na talong? Kasi po nalalanta ang talbos ng tanim kong talong. Salamat po. Thank you very much sa EMS. Ako ang ginagamit ko ay vermicast. Kung wala kang vermicast na makuha, pwede ka rin maglagay ng chicken manure, cow manure, carabao manure o kaya ay compost, ano? Yung mga daon-daon o kaya ay kitchen waste na yung ikinompos. Tanong naman mula kay Rene Bautista. Sir, meron po akong tanim na lychee, 17 years na. Hindi pa rin po siya nagbubunga. Ano pong dapat kong gawin? Salamat po. Thank you very much sa Rene. Madalas ang problema ng ating mga tanim na halaman ay lack of nutrients. So maglagay ka ng natural at organic na pataba. Mag-spray ka rin ng fermented fruit juice. Ang FFJ kasi ay foliar yan, pampabulaklak at pampabunga sa ating mga tanim na halaman. At ang huling tanong natin ay mula kay Julius Cesar Fortaleza. Sir, meron pong best time sa pag-spray ng fungicide mix? Salamat po. Thank you very much sa Julius. Ang best time kapag lubog na yung araw. So mga 5:30 ng hapon, lubog na ang araw. Nang sa ganon, yung ating ini-apply na fungicide o kaya po ay natural na pesticide, natural na pataba, ay ma-absorb ng ating mga tanim na halaman hanggang magdamag bago sikatan ng araw. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Salamat po. Magtanim din po kayo. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Elmo Premut, Jojo Villanueva, Michael Ang, Loida Hernandez, Margie Vargas at Joko Santoyo, Nitz Roy, Marjoy Manhut, Evelyn Abobo, Miling Anchieta, Reynaldo Biray, Carmen Lanuzo, The Singing Santiago Sisters, Mampeng Bartolome, Nanay Nori at Tatay Susing Kabigting, Ma'am Fatima Patio, Ma'am Lydia Dison Canlas, Aspi Aspiliaga, Tatay Roberto Rejano and family,
Alex Giao, Alex Puentes, Andy Garcia, Dennis Enamor Pajarda at Romeo Eneso Fernandez and family watching from Quezon City. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Mer Lyson, kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.